Po, makakabiling na natin yung kung ano ba yung sino talaga yung dahilan kung ba tayo nagsa-celebrate ngayong araw na ito. Nandiyan na po siya on the way na. Although yung asawa po niya, nakita ko nandito na daw, dumating na. Nandiyan na po ba si Jinky? Teka Kuya Ben, sino yung Jinky na yun? Si Jinky. Si Jinky. Ewan ko sino yung Jinky yun. Hindi niyo po ba alam ngayon po ay victory party ni Manny Pacquiao? Maraming salamat po sa inyong pagdalo, no? Di ba victory party ni Manny Pacquiao? Ewan ko sa'yo, program mo yata ito. Magkakamali mo yata, nakakahiya naman. So talagang hindi po namin kinakaya ito. Nakikita po natin yung mga hindi nating personalidad na ito. So kailangan po siguro namin tumawag ng panibagong personality para introduce kung ano ba talaga ang meron tayo ngayong araw po na ito. So Abby, please introduce our next speaker. Moving on to our program, unang personality po natin i-introduce ay dating commercial model. Ngayon po ay leading lady na. Ay, kilala ko yan. Marian Rivera. Oo, nga. Kamukha lang siya ni Jezebel. Okay. To give an introduction of the event we're having right now, anak siya ni Tita S. Ni Tata Ito. And pang-apat siya sa 10 magkakapatid. Kami po binabanggit at pinapakilala, walang iba kundi si Tita Noemi Cruz. Give her a big round of applause. Mga piling na panauhin, saan manggaling, at mga kamag-anakan, halos lahat po dito. Magandang hapon po. Yung hapon na nga po, ano? Ako yung napasel po doon sa sinabi nilang Jinky, yung may kaarawan daw ngayon. Ang dinig ko po, bumaba na ng airport. Kaya maaaring on the way na nga po, ano? At ito po sisimulan ko sa isang kwento. Sige lang po, kumain po kayo. Tuloy-tuloy po ang inyong pagkain. At sa kwento, yung tenga lang po ang hihiramin ko sa inyo. Ito pong ikukwento ko sa inyo nito nahawig dun sa Jinky sinasabi. No? Ito po si Ka Jose. At hindi naman po yung si Jose nga ating nasa Biblia. Si Ka Jose po tsaka si Camelang. Mag-asawa po ito. Pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng 7 anak, 2 babae at 5 lalaki. Ngayon, ayon po doon sa kwento ng mag-asawa, sila po yung maligayang nagsasama. Sa loob ng, sa bagay kung tutugunin ko po yung taon, 1941-42, namatay po yung kanyang ama, yung nga pong Jose. Ito pong tinutubo ko nito, yung ipakikilala ko sa inyo. No? Hindi ko pa po bibigyan ng pangalan dahil on the way pa po. Yung pong Jose na yun, naulila po sila nung panahon na yun. I think 1 year pa lang po mahigit ang edad nun, nung ipakikilala ko sa inyo. Tapos, alam ko po, taga-Bubulo yan sila. Ayon po sa research ko, taga-Bubulo pa muna sila, nalipat lang ng Magmaralik noong mga panahon na yon. At doon na rin namatay yung Jose na yon. At yung ina po niyan, na si Camelang, ay matandang babae, sumunod na rin po ata ng, I think, mga 3 years after. Kung mamalima po ako, more or less, ganun po, no? Kaya po sila maagang naulila. Ayon po sa aking ina, ito pong tao nito, talagang malapit po sa puso ng aking ina. Dahil ang ina ko po ay isa sa 7 magkakapatid na yon, panganay. At ito po atang tinutumbok ng tao nito na ipakikilala ko ay bunso. Ngayon, ayon po sa ina ko na nabubuhay, ang ina ko po ay 4 kami magkakapatid pa noon, tanda-tanda ko, naalagaan ako niyan. Ako po yung maliit, pero ayon kay ina yun, dahil maliit pa po ako Sinasabi niya, malaki ang hirap niyang aking ipakikilala sa inyo. Na totoong, kaya po pala malapit ang loob ko diyan. At talagang medyo mahal ko talaga po yan. Nakakatulog ako, nung bata pa ako dito. Pag sinabi niya, Noemi, pupunta tayo sa Quiapo at kami magsisimba. Kaya bata pa po ako, nakarating na ako ng Maynila. Isinasama ko nila. Kaya, in short po, kapamilya, kapuso pa. Yan ang aking pakikilala sa inyo. Isa pa po, malaki pa rin ang utang na loob ko dyan sa aking ipakikilala sa inyo. Dahil nung ako'y grade 6, ko nito, ayan na, umpisahan ko na po. Amain ko yan, na bunsong kapatid ng aking ina.
Kaya po ito, ang ipakikilala ko sa inyo is isang ulirang ama ng kanyang pamilya at responsableng asawa, mabait, at higit sa lahat, bilang naman po mamamayan, alam ko po mabuting mamamayan ito. At ito pong aking ipakikilala sa inyo ay ikinalulugod ko po at ipagdiwang natin ang araw na sa Martes pa naman po pero in advance lang natin, July 8 po ang birthday niya. Ikapitumpung akaarawan po niya sa Martes, ngayon po natin ibibigay big day. Ito po ay kinalulugod ko po na ipakilala sa inyo ang mahal kong amain. Walang dinit iba. Ito po, Arturo Buenaventura ka, amain. Balita ko, Buenaventura ka nung araw. Opo, sasabihin ko na sa kanila, hindi ko alam yun. Kailangan malaman yun. Pero Arturo na po siya. Kaya Arturo na po ngayon, simula ngayon. Hindi na Turo. Ito. Ayan po, nagkabistuhan na ng totoong pangalan ni Tatang. Yung pala ang totoong pangalan ni Tatang. Kung mabing ngayon mo lang dinalaman na totoong pangalan pala ni Tatang ay Arturo Buenaventura Bunalad. Ako. Okay. Maraming salamat po, Tita Noemi, at kami po ay binahagian nyo ng konting history. Nabaga po. At pagpapakilala na rin po kung ano ba talaga ang meron tayo ngayong araw na ito. Akala ko victory party ni Manny Pacquiao. Sabagay. So, the first from the 7, makabuluhan mo. Bali, sisimulan natin sa kapatid ni Tata na si... Walang iba kung po si Tata Porto. Yan po. Siya po ang unang makabuluhang handog. Tata Porto. Ngayon lang ako nakahawak nito eh. Pasensya na kayo, tala akong maraming sasabihin. Kung nanalangin ko na lang sana, nagkaroon ng katuparan yung pangarap nito ko ganito. Ang kapatid ko. Sige po, talaga ba? 2-in-1 po talaga. Ano ba? Eh kasi hindi niya ako sanay humawak nito. Pasensya na kayo. Panalangin ko na lang ngayon. Mga kautol ko sana bigyan pa ng magandang buhay, magandang swerte sa buhay niya at dagdagan pa sana ang mabahaba pa. Abuti sana kami ng tig-80. Hindi, 80 lang ang pangarap ko sa akin. Sa kanya, sobrang humigit pa. Sa bata naman sila kaya sa akin. Eh, ganun na lang ho, mga kasama. Alam ko maraming naalala sabihin eh. Number 2. Ito naman ay pinsang buo ni Tata or best friend niya na nga kung tawagin. Ito po, tinatawagan ko dito si Tata Ante po. Si Tata Ante po. Ay, nandito na po pala kayo. Magandang hapon po sa inyo lahat, panoorin ng aking pinsan. Sa araw po na ito, nagpupuri ako at nagpapasalamat at ang kapatid ko na ito'y sumabit ko sa edad niya, 7 po. Mapakagandang halimbawa ang ipinakita mo sa amin. Sa nasaksihan ng bawat isa, wala sigurong makapagsasabi na ang pinsan ko na ito merong pinagmula na marangyang pamumuhay dahil sa talagang nakita natin lahat na siya ay nagbuhat di sa wala. Pero nang dahil sa masikay na pagsisikap niya, nakapagpundar siya ng masasabi natin isang matatag na rin pamumuhay. At nakita natin na siya ay nagkaroon ng mga anak na wala tayong masasabing hindi naging maganda ang takbo ng pamumuhay ng bawat isa sa kanila. Kaya ako bilang
isang kaibigan, isang kapatid. Sa pagkakataon na ito, bumabati ako sa iyo, Gwen. Maligayang kaarawan. At ako, buhat na ako hanggang ngayon, saludo ko sa iyo, kaibigan. Maraming po salamat at naipakabot ko sa inyo ang aking mensahe sa kaibigan at kapatid. Maraming salamat po, Tata Anton. Napakaganda po ng inyong sinabi. At ako po naniniwala sa inyong sinabi dahil isa rin po ako sa mga buhay na saksi. Although later part na nga lang po, siguro hindi ko na naabutan yung pinaka-sinasabing Tata Anton tukhang pamumuhay na ngayon ay sinasabi ng marangyan. Anak po niya si Tito One, which happens to be second sibling of Tata. So, ang aking pong binabanggit ay walang iba kundi si Tatay. Si Tatay Boy po, ang kanyang kumpare. Let us give him a big round of applause po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ay walang maraming nalang sabihin. Binabati po ang aking pari ng isang maligayang kaarawan. At naway pagkalooban pa kami ng mahabang buhay at ng aming mga apo ay masubaybayan namin sa inaharap. At hinihiling po sana na hindi po nyo na itatanong ang pari ko ito ay matagal-tagal na rin kami magkasama. At salamat sa pong may kapalat hanggang ngayon na ito pa rin kami. Ako po ay walang sasabi. Hindi maraming salamat. At walang papangako lang sa iyo pare hanggang sa huli. Alam mo yan. Wala na rin tatalo sa Alaska. So yun, sabi po ni Tatay Boy, wala na daw talaga. Siguro yan na din siguro yung wala nang iba pang hangarin ng isang lolong maituturing po natin, kundi yung masubaybayan yung kanilang apo. So napakaganda po na sinabi ni Tatay Boy. So moving on po, ang ating panglimang makabulang handog. Ay, pang-apat po, I'm sorry po. I'll be pleased to the honor to present our fourth. Mabali ito, kumpare din to ni Tatang dahil inaanak naman ito si Tito Michael. Bali ito yung pangatlong anak ni Tatang, si Tatay Boy. Po sa inyo lahat. Ang gaganda po ng mga handi nito, mga ngiti ay nakaka-inspira. Ako po ay nagsimulang maging kaibigan ni Paring Turing nung binata pa ako. Nung kasabay, natuto po ako magsaka dahil sa kanya. Dahil po yung Amerikano nag-eksperimento dito ng direct seeding, inaarkila po yung jeep ko, kaya po binigay ng Diyos ang pagkakataon para kami magkakilala. At sa kanya po marami akong natutunan. Si pare po, never na naunahan sa pag-aayos ng bukid, sa pagtatanim, sa paggagaya. At naniniwala sa modernong teknolohiya. At siya hindi natatakot magsubok kung ano ang bago. Yun pong mga power spray natin ngayon nakakalat na ginagamit sa mga sasakyan at sa bukid. Ang Paring Turing ko po 30 anos noon pa po, meron na siya noon. Ang kanya pong tiller ay moderno, meron siyang power tiller. Ang mga taga rito po ay gumagamit ng kuliglig na walang pambaling. Ang sapari ko po sumusut-sut pa siya, sinusundan niya yung kanyang pang-araro. Pag pinindot sa kanan, babaling sa kanan. Pag pinindot sa kaliwa, yung sa katabing bukid, pagdating sa kanto, ihahampas sa katawan ganyan para makabaling. Ang pari ko po ay pasut-sut-sut lang. Yan po ang kagandahan. At napag-usapan po namin at napag-aralan ko rin na para maging umasenso sa buhay, tatlo lang po ang kailangan. Kalusugan,
At yung ikaw ay masipag, at saka yung judgment, diskarte. Nakita ko pong lahat yung katangian na yung kay pare. Masipag po siya, inaalagaan niya ang katawan niya. Kahit ayain kong uminom, hindi po yan uminom ng sobra. Natutulog ng ayos, gigising ng maaga, magtatrabaho. Pag ako po'y napunta rito ng maaga, hindi niyo abutan sa bahay. Nasa bukid na. Kaya yun po, tinatandaan ko na yung katangian tatlo na yun, tandaan lang ng mga kasama natin dito, talagang uunlad. At siya po'y may matapang po ito, talagang tatay. Yan eh, nakita kong namamasal kami yung panganay na anak ay nasa gitna. Hindi rito sila mag-asawa. Yung panganay siyempre galaw ko ito, dahil ako nang lumalakad na ganyan. Biglang sumalubong ang aso ngayon. Ano sabi nito? Halika anak, dito ka sa likod ng tatay. Sunod yung panganay dito. Ngayon may aso pa pala sa likod. Tumuhol naman doon. Sabi niya ulit sa anak niya, halika anak, dito tayo sa likod ng nanay mo. Kaya matapang. Biro lang po. Ito pong bahay na ito, hindi po ito itsura ng araw, kaya ako po ituntua. Tuwing magbebenta ng baka pare ko, nausog yan. Nakita ko yan na walang jeep, biglang nagka-jeep, nagka-tricycle. Ako po hindi ko sinasabi sa kanya na nai-inspire ako. Ako nahahawa ng sipag sa kanya. Sapagkat ako po, bagamat di mayaman, maging-hawa yung pagpapalaki sa akin. Para bang madali yung umuwi sa akin. Pero pag nakikita ko po yung kapaligiran, kamukha nung siya kaibigan ko, ako po nabago po yung isip ko. Kaya napakaganda pong modelo ng mga anak, kaibigan, pamangkin, at saka ng pamayanan. Kaya hindi ko na po marami pa po akong kwento rito sa pare ko dahil ako'y dumadayo rito magpipig. Baka naman magalit na yung mga susunod sa akin. Binabati ko po siya ng maligayang kaarawan at sana ay bigyan pa ng mahabang buhay. Ang kanyang paring Romy. Nandito na po ba siya? Paring Romy. Wala pa daw po. Pero tumawag po kanina, pinauna na daw po yung padadala na kay Tatang. Tatang, mamaya na daw pinauna lang. Hindi naipit sa traffic. Malaktawan po muna natin si paring Romy ni Tatang. So ang atin pong ika-anim sa 7 makabuluhang handog ay walang iba kundi si, nandito din po ba si Tatang Iko? Tatang Iko. Tatang Iko. Wala pa rin po. Tatang, dalawa na yung pinadala sa'yo. Ibilangin natin. Dalawa na yung pinapauna. Ano po? So, move na tayo sa ikapito. So, siya po ay walang iba kundi si, pero pinsang buko muna pala siya ni Tatang. Dahil po magkapatid yung nanay at ni Tatang at saka yung tatay niya. Walang iba po, yung nakared po na ating bisita po si Kuya Rolly po. Tata Rolly. Kuya Rolly ni Tatang. Magandang hapon sa inyo lahat. Mga bisita ng pinsan ko. Pinsan ko ito. Sa simula pa lang, nung kami mga bata pa, talagang halos ito na dito, hindi nagkakalayo ng hanggang. Nung araw kami mga bata, kami nasa balang. Wala akong lakso pa lang. Siyempre, yan ang aming mga nagagawa. Mula na noon, sabay-sabay kami kinakalpo niya, ng nanay niya. Kami yan. San Pasel, si Porto, yan. Kami ang mga kinakalpo kami niya. Hindi kakalpuhin kami, ng nanay niya. Hanggang doon sa lumat na kami sa ganitong edad, ng mga bata pa, binata pa. Hindi kami laging nagkakaroon yan. Anak na isang teacher ko, kailan lang kami nagpakasal na. Sa edad mo nito, itong punto na pala, hindi ko alam na. Yung 70 taon pa na hindi masyadong matagal. Darating sa buhay ng isang tao. Kaya ko lang ito ay
na itatanong. Yung 40 higit para. Kaya, ang pinsan ko naman ito, kung sa ayos niya, siguro hindi lang 80, baka yung 90 ang gusto namin pareho. Yun ang pakiramdam namin sa sarili ko. Kasi, kaya ang misis ko, yan ba naman sa tanda naman naman yan? Ay, ako pakiramdam ko, hindi pa yung nararamdaman ko sa amin sa sarili. Sabi ko sa kanya. Kaya, tuwan-tuwa ako. Kami, kabod na lang dinaanan ng isang kapatid ko. Sabi niya, pinsan na ilang natin noon, may birthday na ngayon. Ano? Ikailang punto na. Ako, 60 lang ako. Inabot kami ng 70 taon na ngayon. Kaya pinsan ko, sana'y kung lumawi pa ang ating buhay, abutin tayo ng 70 taon. Yun ang pangarap ko. Sana'y ganito pa rin ganito pa rin kasigla ang ating mga ayos. Kaya binabati din ang pinsan ko. So that will complete our 7 makabuluhang handog. So icebreaker po muna siguro tayo. Nag-prepare po tayo kami ng intermission number care of Tita Jimenez. Ano kita sa puso mo, sa'kin ay ibinigay. Ngayon lamang ako nagpapalala sa sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na ba mahal lang kita, magpakailan ka man? Talaga naman pinagandaan na kami ng napakaraming pagkain. Nakakapagperte po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nakapagpapdor sa arte. Unang. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sama natin. Sa kabila ng kahirapan, kaguluhan, nakakapagkikita-kita pa tayo ng ganito, taos pa sa buhay. Nakasurvive tayo sa kahirapan. Napasalamat din po ako sa Diyos. Mula po sa aking pagkababa, natumira po ako dito, pinalangyan ng tatang, pinag-aral. Hanggang ngayon, buhay pa. At si tatang naman po, malakas pa rin. Sa kanyang ikapitumput. Birthday. Sana po
Sabi nga nung boss ko madagdagan man lang daw siya ng 20. Si Tatang, sana po madagdagan pa lang 30. Okay na po yun. Kaya-kaya pa yun. Ito po ang... Papasalamat din po ako sa aking mga pinsan, sa mga matatanda po. Mga nandito, mga naib. Pasalamat din po ako kay Ilang Eli, sa aking mga pinsan po, sa bibigyan ng importansya sa akin na makarating dito, makauwi dito sa akin dating tirahan. Nakita-kita tayo ng lahat. Sana po, lagi manatili ang inyong lakas at kalusugan. Ito pang buhay. Ay, Jonay! So, sa tao, sana po, meron pang kahit po. Okay, Bernie. Ayun. Bali yung pangalawa po natin, bisita. Bali, anak po ito ng pinsan ni Tata. Bali pamangkin ito. Opo. At tinatawagan po namin dito si Greg Panganiban po. Si Tito Greg Panganiban. Bago ko po sabihin yung kahilingan ko para kay Tata Toring, nais ko pong dagdagan yung mga nasabi na po ng mga nakaraan kanina. Ang nais ko pong idagdag doon sa pagkakilala ko kay Tata Toring, although siguro po ako yung pinakamaigsi lang yung naging pagsasama namin ni Tata Toring dahil recently lang po kami madalas na magkasama. Pero kilala ko po siya by name. In fact, sa kanya pong 4 na anak, isa lang yung kilala ko, si Lee. Yung 3 niyang anak, hindi ko pa masyado kilala. At kaya nga one time tinawagan ko or tinext ko si Onin. Hindi nga ako kilala kaya hindi niya ako sinagot. Anyway, gusto ko na idagdag kay Tata Toring. Alam niya si Tata Toring kahit maigsi lang yung pagkakilala ko sa kanya. Ang isang gusto kong sabihin para sa kanya ay siya ay isang makatwiran na tao. Bakit makatwiran na tao? Sa pag-uusap pa lang namin, marami kaming mga pinag-uusapan at pinagkukwentuhan. Nakikita ko sa kanya yung pagiging just na tao. So, makatwiran. Hindi lang pabor sa kanya o pabor kanino man. At siya po ay sumusunod sa mga aluntuntunin natin. Sabi nga kanina ni Noemi, isang mabuting mamamayan. So, tama po yung lahat ng sinabi. Ganun yung nakikita ko kay Tata Toring. At naniniwala ako na kaya nagkaroon ng ganitong pagkakataon dahil si Tata Toring ay isang mabuting tao, hindi lang mabuting alagad ng Panginoon, isang mabuting mamamayan. Tata Toring, ang aking pong kahilingan para sa inyo ay hindi ko po ihilingin na maging 101 yung age nyo. Kasi baka naman hindi ko ma-imagine kung ano makikita ko pag umabot kayo ng 101. No? So, ang hihilingin ko po para sa inyo, sa ating Panginoon ay kung gaano man po kayo tatagal sa ibabaw ng mundo, nakapiling namin, inihiling namin na ma-enjoy nyo yung remaining years na ibibigay sa iyo ng Panginoon. No po? Hinihiling ko rin po na sana masiyahan kayo kung ano yung laman ng puso ninyo, hindi yung laman ng hawak ninyo. So naniniwala po ako na magkakaroon kayo ng makabuluhang buhay dito sa ibabaw ng mundo, kapiling ng inyong buong pamilya, kapag yung puso nyo yung maligaya para sa inyo. Tata Toring, marami pong salamat at nakasama namin kayo, particularly nakasama ko kayo, nakilala namin kayo sa inyong mga mabuting ipinakita sa amin. Maligayang ika-70 taon po. Okay, maraming salamat po, Tito Ren. Napaka-healthy speech. Napakaganda po nung kanyang pananalita na sinambit dito sa harap po. So sa pangatlo pong mahilingan at
Naman daw. So, ang ating pong pangatlong kahilingan ay pamangkin din po ni Tatang, kapatid po ni Tita Noemi po, yung nag-invocation po kanina. So, wala pong iba kundi si Tito Poten Salcedo. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako nagpapasalamat at binigyan ako ng partisipasyon dito sa okasyon na ito. Kasi, si Kento rin, tinuring ko yan, binata pa ako, kaibigan at kamain. Ako, natatandaan kong binigay niya sa akin payo nung binata pa ako. Madalas kaming magkausap. Sabi niya sa akin, tandaan mo lang, Poten, kung pipili ka ng magiging kasama sa buhay, yung talagang totoo sa loob mo, yung talagang gusto mo. Ako, napili ko naman yung talagang gusto ko. Kung nagkamali man ako, konti lang siguro. Marami akong pinulot dito. Kasi pagka nagkairo kami dalawa, alas di naman mukhang magkaiwala, hindi na matapos-tapos eh. Kaya marami sa takbo ng buhay ko, maramihan, pinulot ko sa kanya. Ang hindi ko lang pinulot, pag nagbibida siya, nung nagsasaka siya doon, nagpipilapin siya ng gabi. Baka ako masisid ako sa pita. Hindi ko pinulot yun. Pero karamihan ng mga trabaho namin, nagkukumparahan kami dalawa, nagbibigayan kami ng uro-uro, natututo kami pareho sa isa't isa. Yun ang magandang pinagsamahan namin sa hanggang sa ngayon. Salamat, wala naman po maraming alam sabihin eh. Happy birthday na lang. Kami, Mr. Honor, President of Pang-apat na po tayo, balik. Anak po siya ni Nana Elena at pamangkin po ni Tata. Tinatawagan po dito si Tito Boy Bunaladi. Si Tito Boy po.